Tataas po sa 645 pesos ang minimum na pasahod sa Metro Manila ngayong Hulyo. Nakulangan ng ilang labor group pero giit ng Labor Department, malaking tulong ito. At nakatutok si Mark Salazar. Ganito raw ang ref ng family of 5 na single income minimum wage earner pa. Tubig lang ang laman dahil arawan si Nanay Dicol Nunez kung mamalengke para masunod niya ang budget na naaayon sa 610 pesos na arawang sahod ng asawa. Kasama na sa bigas yun, 2 kilong bigas tapos yung 200, isang isang kainan lang yun. Sa 200, yung bang tinapay, mga kape, mga asukal. Ulam. Magkano yung 120, yung bangos halimbawa 120. Isang kainan lang yun. Yung 210, minsan sa asawa ko binibigay sa kuryente na na lang, umuutang. Nabubuhay sa tingi-tingi, ika nga, kapag wala ka kahit konti na pang sobra. Simula sa 15 ng Hulyo, may maaasahang aumento sa sahod sa Metro Manila matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na itaas ang minimum wage sa 645 pesos kada araw mula sa 610 pesos. We consider the inflation rate, yung average for 1 year since May last year up to May this year. Kasama na rin din atong GDP ng NCR. Mas malaki dito ang hinihingi ng mga labor groups pero ayon sa Wage Board, nakabase ang increase sa galaw ng Consumer Price Index sa nakalipas na taon na hindi naman daw lumampas ng average sa 5 piso. Ang bagong minimum wage na 645 ay malayo-layo na rin daw sa 452 pesos na poverty threshold. Nang nag-compute kami, we only have like mga 30 pesos. Well, of course, the labor sector, ang demand nila is to increase to 100. Nag-usap-usap uli ang both parties. We gave technical inputs on the part of the government and we arrived at 35 pesos. Tinawag ng Trade Union Congress of the Philippines at Kilusang Mayo 1 na pang-iinsulto sa manggagawa ang 35 peso wage increase. Iginigiit naman ng nagkaisa Labor Coalition ang legislated 150 across-the-board wage increase. Inaasahan na raw ng Department of Labor ang ganitong reaksyon mula sa mga grupo ng manggagawa. This is a collegial decision and we have to get the numbers, no? And ang voting dito ay 5 out of 7. Ang ating labor sector nag-dissent po, dissent po sa 35 pesos because they want an increase of 150. Binigyang diin ng DOLE na makikinabang pa rin kahit papaano ang halos 1 milyong minimum wage earner sa Metro Manila dahil sa 5% increase na ito sa kanilang sahod. Ang reaksyon sa aumentong 35 pesos ay depende sa individual na sitwasyon. Sapat kung mas konti ang umaasa sa'yo, lalo na kung single ka. Laking bagay na rin yun, sir, di ba? Yung 35 pesos, na karagdagan ng sahod. Kahit nga piso, importante. Sapat na yun, sir. Pwede na rin, sir. Para kay Nanay Dicol at sa kanyang family of 5, hindi raw ramdam ang 35 pesos. Hindi naman po yung maaabot yung 35 na yan eh. Kulang pa rin po sa sa dagdag. Kasi ngayon ang bigas ngayon lalong tumataas. Yung ulam, yung baboy magkano ng isang kilo, yung manok, ganun. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.